Magandang umaga, napakaganda ng umaga dahil simulan natin ang umaga paulit-ulit na may ngiti. Excited guys dahil ngayong araw na ito ay tayo mag-umpisa sa ating panibagong yugto ng ating trabaho dito sa Macau. Alright guys, welcome back to my channel at ngayon ay ibabalita ko sa inyo ang pinakamagandang balita na nangyari sa akin dito sa Macau. Ang unang balita ay meron akong trabaho dito pa rin sa Macau. Kaya naman excited ako na magsimula uli sa aking kontrata dito sa Macau dahil panibagong kontrata at panibagong buhay na naman ang aking tatahakin dito sa Macau. Maraming nagtataka kung bakit madali ako nakakuha ng kontrata o madali ako nakakuha ng trabaho dito sa Macau. Dahil hindi lingid sa inyong kaalaman na dito sa Macau kapag naghanap ka ng trabaho, swerte-swertihan na magkaroon ka ng trabaho o makakita ka ng employer sa loob ng isang buwan. Kaya naman nung yan nangyari sa akin na nakausap ko yung dating kakilala ko na may-ari ng mga tindahan dito ng mga souvenir sa Macau at saka mga cookies. Nung nagkasalubong kami sa isang daanan dyan sa may Pakatsaw banda, in-approach ko siya na kung gusto niya akong matulungan sa paghahanap ng trabaho. So kaya naman sabi niya, punta ka doon sa aking store at pag-usapan natin ang iyong kontrata. So doon pa lang, tuwan-tuwa na ako dahil alam ko na mayroon na akong trabaho. Kaya naman, pinrasis na ang aking dokumento at ito ang nangyari. So ngayon ay alas 5:49 ng hapon. It's 21 ng Nobyembre 2024 sa Thursday 21, 2024. Ngayon lamang nakatanggap ako ng tawag mula sa agency at sinabi niya sa akin na approved na daw ang aking working permit. Kaya naman kailangan ko nang mag-exit sa Hong Kong para mabago ang aking record dito sa Macau. So kanina habang wala pang alas 5, gumagawa ko kanina naglilinis ako ng mukha ng baboy. Saka meron pa isa dito. Bumili ako ng 4 na piraso. Dahil gusto ko sanang gawing sisig at saka dinakdakan sa Ilocano. Ayan. So nakabihis na ako at tayo ngayon ay didiretso na sa Hong Kong para mag-exit. So dala ko na ang aking pasaporte. Yan. So ready na tayo. First time kong pumunta ng Hong Kong na mag-exit. So kaya good luck sa akin. Right, update kita pag nandun ako sa may sakayan ng bus papuntang Macau Immigration, papuntang Hong Kong. Alright, let's go! Masaya. Meron na akong working permit. Guys, malapit tayong bumaba para doon sa immigration ng Macau going to Hong Kong. So ito yung first time natin na tayo ay lalabas ng Macau gamit ang Macau Hong Kong Bridge. So marami pa ring construction dito.
guys, bababa na tayo. Nandito na tayo sa shuttle bus ticketing area. So dito yung mga babaan ng lahat ng mga taong papunta ng Hong Kong. So dito ang drop box nila, drop last stop ng bus. So dito rin magmumula ang lahat lalabas papuntang Hong Kong. So ang ganda, ang lawang ng kanilang port. So sundan lang natin dito mga tao kung saan sila pupunta, dahil hindi ko rin alam kung saan ang entry, saan ang exit. Basta first time natin na pumunta ng Hong Kong ngayon, kaya sama kayo sa biyahe ko. Tara, let's go! Ang tahimik dito guys, dahil konti lang ang tao na paluwas ng Hong Kong. So abang-abang lang, dahil tayo ay mangangapa, dahil syempre turista tayo, kaya tayo ay sunod lang sa agos kung saan pupunta ang mga tao. So malapit na ako sa pintuan na nakalagay naman departure. So tayo ay papasok sa departure area. Hanggang alas 8 ang nakalagay. Zhuhai arrival and departure halls are open alas 8. Okay. So mamaya update. Tayo ay magkubeta muna, CR break. Alright guys, update tayo. Meron na tayong nabili na ticket para sa Hong Kong. Magbabas tayo. Nasa $65 or Macau patakas ang nabili nating ticket. So tara, let's go. Hindi daw pwede mag-vlog, kaya hanggang dito na lang muna sa departure. See you na lang sa bus mamaya. Alright, let's go! Sa go! So alright guys, nandito na tayo sa hall kung saan papasok tayo papuntang Hong Kong. Sikreto lang ito dahil bawal daw mag-video. So ayan na tayo. Alright guys, natap na natin ang ating ticket. So sasakay na tayo sa bus number 51. Alright, sa dulo tayo, dulo, para makita natin ang ating ginagalawan. Alright, left and right. So meron sa atin mag seatbelt daw tayo. Suot na natin ating sinturong pangkaligtasan. Ayan. Check. At paalis na ang bus ng ating sinasakyan papuntang Hong Kong. Bye-bye Hong Kong. Bye-bye Macau. Ang lawak ng kanilang building. Pero malayo-layo yung nilakad namin kanina. Siguro naglakad kami ng mga 5 minutes bago makarating dito sa pick-up zone ng bus terminal. Right? So babiyahe kami within 30 minutes papuntang Macau at papuntang Hong Kong. Right? Ulit-ulit. Siyempre first time. Welcome aboard the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge Shuttle Bus. This trip's destination is Hong Kong. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt while the bus is in motion. Take care of children and those in need. We wish you a pleasant journey. Guys, yun yung building ng kanilang Hong Kong-Macau Bridge Zhuhai Port. Ang laki. Hanggang pa dun sa kabila. So maaaring nagtataka kayo bakit gabi ako pumunta ng Hong Kong. Dahil kailangan ng
aking employer na makapag-start na ako bukas. Kaya kailangan ko rin ihabol ngayong gabi ang aking exit para sa panibago kong personal details dito sa passport natin. So kaya ganun ang nangyari. Kailangan na ng tao o ng employee na magtrabaho doon sa kumpanya. Kaya ito ako ngayon. This oras punta ng Hong Kong. Alright, nandito na kami sa bridge. Ang ganda sana nito guys kung sa umaga ako umalis. So sa susunod na update, doon na tayo sa Hong Kong terminal. Alright? So guys, nandito na tayo sa Hong Kong. Pero sa bridge pa rin. Ang oras ngayon ay 7:28. Dear passengers, our bus is about to reach its destination. For your safety, please remain seated until the bus comes to a complete stop. Before disembarking, make sure to take all your luggage and personal belongings with you. Thank you for traveling with the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge Shuttle Bus. Guys, nandito na tayo sa Hong Kong. Ang oras ngayon ay 7:34 ng gabi. So kami ang disembark na. So iilan lang kami na passenger. So hindi siya puno. So Hong Kong, welcome to Hong Kong. So yan yung sinakyan namin guys. So tayo naman ay papasok dito sa arrival hall ng Hong Kong. So CR pa lang ngayon. CR muna tayo. Hand wash after CR. Alright. So labas na tayo. So alright guys, nakalabas na tayo ng immigration ng Hong Kong. So hanap ako ngayon ng money changer kung saan pwedeng makapagpalit ng Macau na pera in exchange sa Hong Kong dollars. So nandun ako sa loob kanina pero naka-break time yung kanilang dealer o yung staff. Kaya sabi ko baka meron dito konti. Pero kahit yung tourism board nila wala na rin. Sarado na rin. So di ko alam kung saan po pwede. So hanap tayo sa labas. Lalabas na lang muna tayo. So nakalabas na tayo. Ngayon saan tayo dito pupunta? Dahil wala nang mga tindahan. So parang ako na lang nandito. So wala nang iba. Wala na ibang tao dito guys kundi ako. O meron doon sa iba sa sa labas. Yan. Ngayon saan tayo makakabili ng Hong Kong dollars? So hanap tayo ng makakausap dito. Siguro may mga Pilipina dito, may mga Pinoy dito. So wala tayong ibang magagawa ni kundi magtanong-tanong. Guys, mga double decker na bus dito sa Hong Kong. Ayan o, hanggang immigration lang tayo pa ikot dito kasi walang ibang mapuntahan. Walang mapag-ikutan dahil walang kasamang magpaikot-ikot sa Hong Kong. Kaya ito, dito lang nakatambay habang naghihintay ng oras. Kailangan kasi ang rules ng immigration, pag lumabas ka ng Macau, it's either 2 to 3 hours ang i-google mo dito sa Hong Kong. So para mabigyan ka ng panibagong length of stay dito sa Macau, ma-activate ang bagong length of stay
dito sa Hong Kong, kailangan mo mag-stay ng 2 to 3 hours. So kaya nandito lang ako sa departure area ng Hong Kong building ng immigration, kung saan ako lumabas kanina ng galing Macau. So ganun lang ang nangyayari sa akin dito sa Hong Kong, dahil lumabas kanina, sabi ng agency na lumabas na yung aking working permit. Kaya agad-agad pumunta ako ng Hong Kong para makapag-exit at mabago ang aking immigration record para makapagtrabaho sa Macau. Alright? Tuloy-tuloy lang ang pagdating ng mga bus dito sa Hong Kong para mag-deploy ng mga passenger palabas ng Hong Kong papuntang Macau. So yan yung paligid ng Hong Kong Immigration Building Departure Area. Alright guys, update tayo. Nandito na ako sa Macau. Nakalabas na rin ako ng immigration at meron na rin akong immigration pass. Kaya naman tuloy-tuloy na ang ating pagtatrabaho dito sa Macau, dahil na-approve na ang aking working permit at hinihintay ko na lang ang 15 days para sa aking thumb mark. Pupunta ako sa immigration ulit sa Macau para mag thumb mark at makuha ang aking blue card. Pag meron ng blue card, ibig sabihin legit na akong OFW sa Macau. So ganun lang ang proseso ng pagtatrabaho dito sa Macau. Alright, so dito tayo, hanap tayo ng bus papunta sa Macau downtown. So sasakay tayo uli ng 101X para sa ating biyahe papunta sa ating bahay. Alright, so nandito ang mga terminal ng mga bus. So hintayin na lang natin ang pagdating ng bus number 101X. So sa ngayon 102X ang available. So 24 hours. So 24 hours po dito ang bus. Kaya naman basta't meron kang pamasahe, may makakauwi ka sa iyong patutunguhan. Good morning guys. Salubungin natin ang araw, ang umaga na merong ngiti, tuwa at saya na kumutawi sa ating mga bibig, mga labi at sa ating isipan. Dahil ngayon ay continuation ng ating vlog kahapon, dahil sa tayo ay nag-exit kagabi sa Hong Kong para makakuha ng immigration update sa aking hinihingal pa na. Guys, umakyat ako ng bundok. Ayan, medyo mataas konti. So yan, excited din ako. Ay, tuloy ko muna. Ano ba, unahin ko. Alright, sa immigration muna. So, gabi na ako nakauwi. Hindi na ako nakapag-update. Dahil tuloy-tuloy na yung biyahe. Kaya naman, pagdating sa bahay, mag-alauna ng madaling araw. Kaya nag-prepare lang ng konti at natulog na. So ito, magandang umaga, napakaganda ng umaga dahil simulan natin ang umaga paulit-ulit na may ngiti. Excited guys dahil ngayong araw na ito ay tayo mag-umpisa sa ating panibagong yugto ng ating trabaho dito sa Macau.
Yan ay ang aking ginusto naman na naghanap. Nakauwi na ako pero bumalik ako dahil hindi pa sapat ang naipon. Kaya naman pinagbigyan tayo ng regalo ng Diyos na magkakaroon pa ng isang pagkakataon na magkaroon pa ng isang kontrata dito sa Macau. So, yan ang nangyari. Kaya naman 9:30 ang una kong pasok ngayong umaga. Kung saan ako nagsimula noon 2017, doon din ako magsisimula ngayon 2024. So ngayon ay Friday, November 22, 2024 ay ang una kong araw sa aking trabaho dito sa may ruin of St. Paul in Macau. Napaka-memorable ito na araw dahil hindi ko inaasahan na dito ako uli magtatrabaho sa Macau. Ay sa ruin of St. Paul. Ang tawag nila ng mga Pilipino dito ay putol. Pag sinabing putol, yan ay yung putol na simbahan na sinasabi dahil yan ay nasunog noon mga nakaraang taon dahil sa isang trahedya na nangyari noong mga nakaraang taon. Matagal na, hindi ko masabi ang eksaktong panahon, petsa or taon. Kaya excited ako sa mangyayari ngayon. I-update ko kayo guys kung ano yung magiging trabaho ko. Ginusto ko to eh. O di binigay sa akin. Ang ruin of St. Paul ay isa sa mga tanyag na pasyalan dito sa Macau. Kaya kung nasa Macau ka, hindi mo pwedeng palagpasin na hindi mo mapuntahan ang ruin of St. Paul. Dahil kung wala kang picture niyan, ibig sabihin, hindi ka nagpunta ng Macau. Simple, no? Pilo. Simple, pero rock. Right? So, malapit na tayo sa aking pagtatrabahuan. Kung dire-diretso ang lakad ay nasa 5 minutes lang or 6 simula doon sa bahay. Kaya abang-abang lang dahil tayo ay mag-uumpisa sa umaga na ito na masaya dahil magpapasko, meron tayong pera. Right? Yun naman ang hangad natin dahil kaya tayo nagtatrabaho eh. Dahil sa pera. Pero kung wala mang pagkakataon na wala kang trabaho ngayon, tiyagaan lang, hanap lang, kapit lang, makakahanap ka rin at meron ding ibibigay ang Diyos sa iyo na para sa iyo. Kaya nang sabi ko sa aking vlog doon sa Justin T and Pearl, like and subscribe pala sa aking pangalawang channel, ang Justin T and Pearl, kung paano ako nag-umpisa sa Macau. Yun, nandun yung vlog ko kung paano yung trahedya na nangyari kung bakit nasa Macau ako ngayon. Alright, so ito na yung paligid ng ruin of St. Paul. Daldal ako ng daldal, di ko naman pinakita sa inyo kung anong meron dito sa ruin of St. Paul. So meron pa tayong oras para mag-vlog dahil ang call time ko ay 9:30 at ngayon ay nasa 9:10 pa lang. So iikot ko muna kayo dito sa ruin of St. Paul. So ayan yung mga souvenir. Dito naman sa kaliwa ay ang ruin of St. Paul. Yan. So ayan ang pinakatanyag dito
na pasyalan. Yan ang ruin of St. Paul. Guys, nakita nyo ba yan? Asan ba? Eto. Ba't wala akong camera? Yun, yan, dyan ako magtatrabaho mamaya. Kaya naman, abang-abang lang. Tayo yan ay pasyal-pasyal muna saglit. Dahil tayo ay nandito na sa ruin of St. Paul, Macau. Ang saya ng umaga, ang saya ng araw. Dahil tayo ay magpapatuloy na magtatrabaho sa Macau. Hello guys, welcome to my vlog. Dito sa Justin Tea and Pearl, magpapatikim tayo. Siya. Dahil ito na yung aking trabaho dito sa Macau, sa ruin of St. Paul. Ginusto ko to, ito subo mo. Ito na yung trabaho ko dito sa Macau pagkatapos ng milk tea. So ito, magpapatikin tayo ng mga iba't ibang cookies. Ito egg roll. Ito seaweeds. Ito almond cookies. Almond cookies. Ma'am, try nyo. Almond cookies. Yes, product by Almondo. Almond cookies. I think that's originated from the Portuguese chef. Welcome. That's our shop. Going there. Kaya maraming tao dito ngayon dahil nagsama-sama ang mga official ng mga komunidad ng Macau at saka iba't ibang lahi. Kasama ang Pilipino dyan, kaya meron silang photo op dito sa ruin of St. Paul at anniversary na rin nila ngayong araw. Kaya ang daming tao, so makigulo tayo. Since nandito na rin ako nagtatrabaho, sulitin natin. Like and subscribe to my channel at Justin Tea and Pearl. Ito, tikim, subo mo. Yan, sarap. So ngayong araw ay anniversary ng Encuentro das Comidas Macarenses Macau 2024. Alright. One. Oh, okay, wait. We have one more person coming in. So marami tayo ngayon dahil kumukuha sila ng photo at video na rin sa ngayong araw dahil ngayon ang araw ay anibersaryo ng community ng Macau at saka Portuguese citizens dito sa Macau. So lahat na delegates niyan ay halo-halo na, basta residente ng Macau.
So kasama na yan yung mga Filipino Macau resident, nandyan na rin sila. So lahat ng mga residente ng Portuguese, nandito rin sila. Lahat na residents at mga official ng mga community dito sa Macau, dyan sila nagtipon-tipon. Sa paghahanap ng trabaho dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Macau, ay kailangan mo maging flexible sa bawat araw o sa bawat mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Sa paghahanap ng trabaho dito ay kailangan mo maging flexible. Kung ikaw man ay 4-year degree courses at ikaw ay graduate, dito sa Macau, maaari kang magiging cleaner, maging housekeeper or kasambahay. Wala namang masama dyan sa ganyang trabaho, pero ang kalaban mo dito ay ang oras o ang araw. Dahil ang visa mo ay magtatapos, so paano na lang kung ang visa mo ay magtatapos na at hindi ka pa nakakita ng trabaho? So yun ang tinitignan natin kapag ikaw ay naghahanap ng trabaho dito sa Macau. Kagaya ko, ang nangyari, natapos na yung aking trabaho, nasa ibang vlog na yan. Sundan nyo lang, scroll down below sa mga bago sa aking channel. Please like and subscribe. Scroll down below para makita ninyo ang aking mga vlog dito sa Macau. Balik tayo doon sa nangyari sa akin. Tapos na aking kontrata at ako ay umuwi sa Pilipinas para magpahinga ng saglit at bumalik dito upang maghanap ng trabaho. Kaya naman sa paghahanap ng trabaho, hindi mo hawak ang inyong oras. So sa nangyari sa akin, nagkataon lang na yung kakilala kong employer dati na kasamahan lang namin or kakilala ko lang, wala kaming attachment o barkada ganyan, basta nakilala ko lang. Ngayon, nung natapos ako sa isang kontrata o trabaho ko dito, in-approach ko siya ngayon na kung pwede akong tulungan na magtrabaho sa kanyang shop o sa kanyang store. So nagkataon na meron siyang quota o meron siyang available na quota sa kanyang store. Kaya naman nung tinawagan ko siya, nung nagkita kami at sinabihan ko na kung pwede akong magtrabaho sa kanya, ang sabi niya, okay, pumunta ka sa aking store at pag-usapan natin ang iyong kontrata. So sa gayon, pinrasis na. Ngayon, ang aking trabaho ay ibang-iba kaysa sa dati. Na kung dati ay ako ay milk tea barista, ngayon naman ay salesman ng kung ano-ano. Nakita niyo sa aking mga vlog, mga previous clips, nakita niyo kung ano yung pinagagawa ko, kung ano yung trabaho, dahil yan ang bago kong trabaho. Kaya naman yung mga nagtataka na bakit madali akong nakakita ng trabaho, so meron lang talagang swerte din minsan akong dala. Kaya naman sa mga naghahanap ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa. Keep on praying sa tayo, Lord, at yan ay ibibigay. Kung hindi man, ay patuloy pa rin sa paghahanap. Magsipag lamang para makamit natin ang ating inaasam. Alright, ito si Justin, nagpapaalam.